Magandang araw mga lods. Ayan. Nagpapasubo tayo ng ano. Ay, hindi pala. Sinusubuan niya yung inakay niya mga lods. Ang bibilis lumaki mga lods. Ano bumaba yung isa. Ngayon binaba ko na lahat mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Totally binaba ko yung ano, yung mga inakay kasi meron diyan medyo parang pangalawang bata yun kumbaga pangatlo. Ano siya nung binaba ko, naobserbahan ko kung may kakagat bandangga, may hihila o kung ano mangyayari, pero sabi ko mukhang okay naman kaya nag-decide ako ibaba ko lahat. Yan. Tapos, ano pa rin naman sinusubuan mga lods. Nagmamasdan ko nga yan kung ano yung ano nila. Pag yung nagsusubo yung ano, yung mga ano na, mga parents mga lods. Yan. Kung nakikita nyo, ang bilis nila lumaki. Tapos sayang mga lods. Alam nyo kung bakit. Ayan ano sana paparapol ko sana kaso mukhang hindi aabot kaya ano kayo mga lods para ma-i-raffle natin. Swerte yan kung sino kanino mapunta kasi hindi naman mataas ang ano nito, mababa lang mga lods. Kaya ano yun sana sali kayo. Although merong sumali pang dalawa, si RG Ramino at saka si AC Marcelino. Ayan. Tapos yung mga unang nabanggit ko na wala akong ngayon mga lods cellphone lang kaya yung nadagdag na lang yung binanggit ko. Total alam niyo naman kung sino yung mga nauna. Sa susunod siguro baka banggitin natin lahat. Although ano lang pa lang sila, 6 yata mga lods, 6 o 5. Ayan, napakakunti pa mga idol yung sumali. Kung sana iman lang mga 3/4 mat-report yung halaga. Ayan, baka mag-decide ako na iparapol yung mga yan mga lods. Nakakatuwa pala tong mga na to, yung mga kakatel pag inakay pa sila parang para sa akin mas maamo sila sa sa parakits sa paningin ko o sa pag-handle ko lang siguro basta yun ang pakiramdam ko kasi yung kids pag ganyang may balahibo na pag inano mo kakagating ka pag hindi naman lagi mong hinahawakan di ba ako hindi ko naman laging to kasi may ginagawa nga tayo mga lods. Although naman tinapos ko lang yung banyo at saka yung mga may tama na mga tubo ron. Ayun, stop muna ako kasi may activities kami. Tapos kung Lunes, kung hindi masyadong puyat, gagawa na tayo dun sa may totoong yung talagang kita na mga lods. Kaya sana makakuha tayo ng ron, ng pandagdag dun sa pang natin, pang aviary. Ayan, para bago man lang tayo paalisin may nakatayo na mga lods. Ngayon, yung mga kinabit ko noon, hindi naman sayang yun. Ibabakod ko para maprotektahan maigi yung mga alaga natin mga lods. So, yan. Yan yung sana sali kayo mga lods. Tapos may nagtatanong, parang bago siya kasi minsan yung pangalan, tas number, kaya minsan hindi ko matanda mga lods. Basta yung tanong niya, meron siyang kits na pares. Sinasampa lang yung paa. Yan ang pagkaintindi ko mayat-maya sinasampa yung paa tapos hahalik. Ang tanong niya yun na na ba yun, sabi niya parang dating nabembang na ba, hindi pa yun loads. Yun na parang tinatry pa lang niya yun. Hindi mo rin kasi nasabi kung ilang buwan na sa yung yung ibon, kaya naguhula tayo, baka mamaya bata yan kasi yung mga rito, mga bata bisan pare silang lalaki, pare sa babae, akala mo nagbebembangan pero mga bata pa yun. Kumbaga nagpa-practice, laro-laro lang yon.
Kaya ano yun, yung sinabi mo, kung gano'n ang ano, no? Hindi pa yun. Tapos baka mamaya, mga bata pa yan. Hindi mo kasi nabanggit eh, na kung ilang buwan na sa'yo, yung pagkabili, kung binili mo, inakay pa, 3 months, gano'n, tapos bumilang na sa'yo ng ilang buwan. So, matatansya mo yun, Lods. Ngayon, nanguhula tayo. Siguro ganito, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, pag bibili kayo ng kits, tanungin nyo. Diba, no? Kahit saan nyo binili yan, tanungin nyo. Ilang buwan na ba yan? Diba? Matured na ba yan? Kung matured na, ilang buwan na? Taon na ba yan? Importante yan eh, kasi pag hindi, baka alam mo, nagbebemba ka na, pero hindi yun. Tinatry pa lang ngayon mo. Minsan bata, parang laro lang yun, mga Lods. Ganon yun. Kaya, doon sa nagtanong sa akin, dyan sa comment section sa YouTube, makikita yung mga Lods. Ano yung Lods? Importante yung edad. Kasi baka naglalaro lang yan eh. Tsaka ano yun, mga Lods. Ako may mga ibon ako rito. Hindi ko nakikitang nagbebembangan kahit nandito ako. Nandun sila sa loob ng nest box. Doon sila nag-aano. Pati yung ano rin to, itong kakatel na to. Hindi ko nakitang ano yan, nagbembangan. Pumapasok sila sa nest box, dun sila. Siyempre private yung mga Lods, bawal yung ano. Nandun sila. So ayun, kala mo hindi nagbebembangan, pero ano yun, nagbebembangan yung mga Lods. Ano yun, pag nag-iibon tayo, ano lang yan, i-enjoy mo lang. Ako nga matured na nung araw. Nabayaan ko lang. Dito may pinares akong bago, parehas recessive. Tapos yung isa tingin ko double factor na. Mga solid. Yung isa medyo maputla yung pagkadilaw pero ang ganda ng spots. Yung isa naman na recessive pied, siya, dilaw naman. Kaya sabi ko, ano kaya ang kalalabasan nito? So gusto kong yung makita, dark na dilaw siya, tapos yung spot konti lang. Yun yung gusto kong mangyari doon kung lalabas. Ganun lang yan yung sa pag-iibon, huwag kayong mainit. Kasi ako kung mainipin ako, baka kinalas ko na yun, mga Lods eh. Dahil na rin yun, nakailang linggo na rin. Tapos ang araw, nung gumawa ko, bayaan ko lang, umaga, pakakainin ko. Tapos sa hapon o gabi, pag medyo maisipan ko, checkin ko, baka mamaya may nakapasok ng predator na, no? Niilawan ko, nung nakapako, may itlog na. 2 yata. Ganun lang. Hindi ko nakitang nagbembangan yun, lalo na wala ako lagi. Diba? Tapos makita mo, parang isnaban lang sila pag darating ka. Diba kagaya na ibang ibon na parang talagang sweet na sweet sila. Yun hindi. Minsan nasa loob lang ng nest box yung babae, tapos nakabitin yung lalaki sa labas. So nakita mo may itlog. Diba, no? Kasi mga Lods, yan, particular sa mga UV, yun, huwag kayo mainip kasi pag nainip ka, talo. Yan, parang yung tanong ng tanong sa akin, tamang inip. Yun, gano'n. Tamang inip yun kaya minsan, lalo kang nagtatagal sa pagpaparami o sa pagpaproject o sa pagpapares kasi hindi mo inantay yung naiinip ka. Lumipas na 3 linggo, wala pa, nainip ka na. Hindi mo pala alam, na lang ay pag-aantay mo, mga 1 linggo, 3 araw, gano'n. Yun na pala yun, di ba, no? At minsan, ito pa yung masaklap doon. Di ba, no? Ito, may nagtanong sa akin ito. Hindi ko lang siya na, iba kasi yung pagkatanong niya Ito yun, may nagtanong sa akin. Bakit daw yung pinalitan niya yung pares, siguro pinalitan niya yung lalaki, may pinalit siya. Bakit daw yung kamukha nung naunang na kapares? Ganito yun, mga Lods. May pondo na yun Kumbaga sa trabaho, may pondo ng 1 linggo yun. Di ba, no? Kung tag 500 ka sa isang araw, sa 1 linggo, 7 araw yun. May 3,500 na yun sa loob. So ngayon, magtataka ka ngayon. Iitlog siya kamukha nung nauna mong pinares.
Ganun yun mga idol. Kaya maguguluhan ka talaga ron. Tapos magtataka ka, may kamukha yung bago, may kamukha yung lumang pinaris mo. O baka naman kalahati lang ng linggo yung pondo noon, 3 araw, gano'n. Kaya ano yung mga lods, kung gusto nyo kasi may nagsasabi, bakit daw ginagawa ko, bakit ang ganda ng yung labas ng mga ibon. O, isasagot ko, tiyaga. Yan, isa yan sa mga isasagot ko sa inyo. Tiyagaan lang. Tiyagaan, tapos sabi nga, di ba? Kumbaga sa trabaho, kung mahal mo ang trabaho mo, mahalin mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin ng trabaho. Di ba, no? Parang ganun din sa pag-ibon, mga lods. Huwag kang mainip. Talagang i-enjoy mo, mahalin mo yung pag-iibon. Yan. Panigurado yan. Ang labas niyan, ang ganda. Tingnan mo ako. Ako minsan, ako na mismo nagugulat na sa mga labas ng ng ibon eh. Gaya ng sabi ko nung araw, dati, isa lang yung tao na pinag-swapan ko. At saka hindi doon lumabas yung mga iba't ibang mutation sa mismong ibunan ko rin, mga lods. Di ba, no? Bakit nagkaganon? So, inalis ko yung paniwala na pag magkapatid, bawal. Yan. Ito. Magre-reveal ako ng isang sikreto, mga lods. Totally, baka nasagasaan na rin to sa mga nakaraan, ito, malinaw. Ganito kasi yon mga kapopong. Halimbawa, may Lutino ako, isa lang. Di ba, no? Although, lalabas naman yun na pag Opalan, tsaka Lutino. May lalabas naman Lutino talaga ron. Kahit babae yung Lutino ron. May lalabas at lalabas, pero 50% na may dugong Opaline. So ngayon ginagawa ko ngayon, pag nakakapagpalabas ako ng diba, hen yung hen yung okak, kahit alin doon, sa kak tayo, Lutino yung kak, Opaline yung hen. Ito, eksakto to, ganun yung ginawa ko Opaline yung babae, yung lalaki, Lutino. So nung nagbuga, may dilaw na lumabas. Ang ginawa ko, yung babae na nung nagkaedad, binalik ko sa tatay. Di ba? May 75% kasi yun At saka lalabas na yung mga yung mga inakay niya, halos dilaw na lahat. May lalabas nga lang na itim ang mata. Ganun yun. Sa yung base sa karanasan ko to, mga lods. So ngayon, binalik ko sa tatay. Tapos ang gagawin ko yung yung hen yung hen yung anak binalik ko sa tatay. Pag nagbuka yung mga ilang panahon, ibibigay ko yun sa kaya mismo magkapatid sila yung nagbuga. Binuga na parehas yun. Pagkatapos ng tatay, babalik ko doon sa kapatid. Kung may kapares yun. Ganun ang ginagawa ko kung may kapatid siyang na dilaw din na kak. Inaano ko yun. Binabalik ko siya, kumbaga pag gumulang na kasi yan, pwede na yan matured na. Ganun lang. Sa kapatid niya, sa ama niya, ganun. Di solid na dilaw, at saka na ako ngayon at saka na ako magpapares ng ibang mutation. Halimbawa, hindi na niya kapatid. Halimbawa, Spangle versus dilaw, ganun. Ipapares ko yun para lalabas na Spangle na may pagka-yellow naman yun. Ganun. Ganun ang ginagawa ko, mga lods. Kaya, so nangyayari, nababasag yung mga kulay, paganda ng paganda. Ngayon, eto yun. Depende yun sa kursonada mong palabasin. Gaya na sabi ko nung araw, gusto ko yung mga dominant, yan, yung mga recessive pied. Yung mga gusto ko, Spangle, yan. Pero kung pamimiliin mo talaga ako, sa pinaka gusto ko doon, yung yung recessive. Yan, gusto ko kasi nakukitan ako, solid yung kulay, tapos may mga spot-spot. Baga may bahid, di ba, maganda. Kahit sa probinsya, yung kambing na, mga lods. Yung mga patsi-patsi, gusto ko yun nung maliit pa ako. Yan. Yan yung sikreto ko, mga idol, na
Hindi ako inalis ko yung paniwala na pag magkapatid inbreeding. Hindi ako naniwala doon kasi may batayan ako eh. Yan, sinabi ko rin kay Lord Julius yan nung pumunta rito. Sabi ko, kung gusto mong gumanda yung mga mo, huwag kang maniwala sa Ayan, pares kami ng paniwala niyan. Kasi kabrat ko yan. Saka may batayan yan. Sabi ko, ito batayan, brad ko. Ganun yung ginawa ko. Kaya, ang labas, tingnan mo, sa tagal ng nagbe-breed ako ng ibon, napakabihira yung inbreeding na tinatawag o kaya yung mga splay leg o yung kung ano mga depekto. Bihira yun. Tapos minsan may lalabas na depekto o splay leg. Hindi naman magkapatid yung pinagpares ko na yun. Diba? O hindi naman magtatay, hindi naman magnanay. Ano yun? Nangyayari yung normal yan mga lods. Gaya ng splay leg. Ano yun? Sa pugad yun. Maaaring hindi dumudulas siya. Okay, maliit yung pugad nyo. Lagi na lang silang nakasalampak. Hindi na gumagalaw. Yan madalas nagiging splay leg. Ako sa karanasan ko, ilan pa lang yung naging splay leg ko sa sa African. Nakadalawa yata ako, 3 splay leg. Tapos sa parakeets, parang wala akong natandaan na medyo lang, parang iika-ika pero normal naman siyang maglakad. Ganun lang, parang wala eh. Kung meron man, hindi ganun ka splay leg mga lods. Diba So lang yun, sa pugad lang yun minsan. Hindi sa kung inbreeding ako, hindi ako naniniwala dun eh. Kasi may batayan ako. Diba? Gusto nyo malaman yung batayan ko sa mga bagong nakikinig. Okay, ito. Reveal, diba Mas malupit pa nga ito eh. Tingnan mo karumal-dumal yun ngayon, pero noon hindi pa naman. Tingnan nyo si Adan. Diba? Saan galing yung napangasawa niya? Ito, narinig na ng mga datiyang nakikinig to eh. Mga followers natin eh. Nanggaling yung asawa ni Adan sa tadyang niya. Hindi galing sa kanya. Mas malupit yun. Diba Talagang laman ng aking laman. Buto ng aking buto. Sabi ni Adan. Mas malupit yun. Kesa yung anak lang niya o magkapatid. Diba May namagitan ng 2 tao. Nanay at tatay, tapos lumabas magkapatid, diba? O may namagitan ng 2 tao, pero kay Adan siya lang talaga. Mas matindi yun mga lods. Kaya ako may batayan ako na tsaka hindi ako magkakasala na gawin ko man yun. Hindi ako magkakamali na lalabag ako sa magkakasala ako. Hindi. Yun, may batayan. O kapatid niya, siya mismo yun. Tadyang niya yun eh. O, di ba? Ngayon, dumami ang tao. O, kita mo. Saan nanggaling yung lahat ng tao? Sa kanila, di ba, O, bakit may mga, may mga depekto? Minsan, malayo na yung pinanggalingan. Di ba? Kumbaga, nung kasi pinagbawal na ng Biblia yun, hanggang 4 na saling lahi, bawal ka ng, bawal mo na sipingan. Kung kamag-anak mo yun, hanggang 4 na saling lahi nung binago na yung utos na yun. Kaya pag ginawa mo pa yun, bawal na. Diba, Pero sa hayop, mga lods, walang bawal. Gusto nyo, hamunin ko kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Kasi batayan ko Biblia eh. Kaya siguro maganda yung outcome kasi sumusunod ako ron. Magbasa kayo pag may nabasa kayong ito may nabasa ako magkapatid na tupa o kung ano pa mang hayop pinagbawal, walang ganun kasi sa yung bawa yung tupahan, yung bang tawag doon, kawan, di ba nung unang panahon. Nakakasiguro ba yung pastol doon na hindi magkapatid yung ron, magbebembangan, di ba hindi ka nakakasiguro doon kasi yan eh. Tsaka consume ng tao yan mga lods. Para sa tao lahat yan. Kaya walang masyadong may kautosan mga yan pero hindi naman ganun karami. Kasi dagat nga may utos yan eh. Kung hanggang saan lang siya. Hindi siya pwedeng lumagpas.
Ngayon, pag inutos ng Diyos, palagpasin niya yun. Yun lang yun. Ngayon, tsunami, di ba? O, pinapalagpas ng Diyos yun. Ganun lang yun. Kaya ako, ina-apply ko yun sa ibon, mga lods. Tapos sa science, ano eh. Ang Biblia kasi scientific yan. Kaya lang minsan ang science, hindi siya totoong science eh. Gusto nyo malaman. Tingnan mo, nilagay pa sa libro, tinuro pa sa ano, yung evolution of Darwin. Di ba, no? Daming mali doon, mga lods. Sa between lang, inano niya, daming mali doon, yung kalawakan. Tapos yung ano, yung tao daw galing sa unggoy. Ako po eh, kung gusto mo, ikaw na lang. Ayokong galing sa unggoy. Ako, paniwala ako. Nilalang ako ng Diyos noong panahon ni Adan. Galing ako sa kanya. Yun ang paniwala ko kay Adan at saka kay Eva. Hanggang sa nakarating tayo ng ninuno natin sa Pilipinas. Ngayon, yung mga naniniwala na galing sila sa unggoy, kayo na lang. Huwag na ako isali. Huwag ganun yun, mga lods. So, ano yun? Reality yun. Tinuro sa sa eskwela. O, di ba ngayon, mali. Napatunayan, mali. Ganun lang yun, mga lods. Kaya, yan. Hindi naman masamang maniwala sa mga sabi, pero dapat hanapin mo yung batayan niya. Pag medyo hindi matibay ang batayan, huwag kang maniwala. Di ba, no? Ganun lang yun, mga idol. Ba't pa tayo napunta ron? Doon dahil siya nagtanong na akala niya nagbebengbangan yung kanyang ibon, mga lods. Yan, napalaot na tayo kasi pag doon nyo ako, favorite subject ko yan, mga idol. Kasi ang Biblia, science kasi yan. At dyan ako bumabatay. At sigurado, hindi ako magkakamali, mga lods. Di ba, mga lods? O, ito. Ideder ko kayo. Pag may nabasa kayo sa Biblia, pinagbawal ng Diyos, ay, wag mo yan. Kasi, lapag yan. Di ba? O, may ibigay akong tip sa inyo, mga lods. Ang bawal sa Biblia, ito. Huwag mong lulutuin, sabi, yung yung maliit na ano ba tawag doon, yung bisero, yung maliit na kambing o baka, kung ano pa man, yung tupa o kambing, sa gatas ng kanyang ina. Diba? Nagluto, diba? May ganun luto na karne, tapos may keso, may gatas yan eh. Diba? May nakalagay sa Biblia, huwag mo lulutuin ang hindi ko lang kung paano pagkasabi doon, nakalimutan. Basta yung yung bisero, yung batang kambing, halimbawa, o tupa, sa gatas ng kanyang ina. Ibig sabihin, niluto mo yung karne ng batang tupa o kambing, tapos ginamit mo yung gatas ng kanyang ina, masama yun. At napatunayan sa science yan na hindi maganda pagsamahin yung karne at saka yung gatas. Ayan, yung mga mayaman. Ayan, babaho ng tayo niya. Babaho ng etchos niyan. Kasi gano'n ang kinakain eh. Bigyan ko kayong tip kung ano-ano yung mga karne na may keso o gatas. Kasi keso, gatas yan eh. Yung hamburger, mga lods, di ba? Burger with cheese. Naku po, patay tayo dyan. Kaya yung mga etchos ang babaho eh. Yun, mga idol. Kaya ako, hindi naman sa kumakain din naman tayong karne. Pero lagi kong kinakain gulay, isda. Nagkakarne din ako pero lalo na pag sa trabaho, puro order ko lang yung isda, gulay. Yan. So yung malaman, tanungin yung ginagawa kong bahay. Nahawa na sa akin yun eh. Nakikita yung order ko, puro gulay, isda, gulay. Minsan pinagsasabay namin, pritong isda, saka gulay. Yan. Maganda pa sa katawan, mga lods. Ganun yun. Ba't pa tayo napunta sa gulay? Tsaka isa. Sige, mga lods, hanggang dito muna. At sana sumali kayo sa ating parapol para para may parapol natin tong Total, hindi ko nasasabihin po ang dagdag kasi pampatuka na lang kasi wala, hindi tayo makaipon talaga ng May na ako, may nahiraman ako, pinahiram ako ni Otol, pero kulang pa. Kulang yun, kailangan dagdagan. Kaya siguro,
may tatayo natin yung ano, yung aviary natin pagkatapos natin gumawa kay Brad Tolitz. Yan yung kabrother ko. Yan. Pero ano na, medyo umorder na ako ng net. Tsaka shading net. Pero yung screen wala pa. At tsaka yung frame talaga wala. Wala pa. Yun pa lang in order ko. Nasa ano na. 1,000. Halos 1,600 na. Hindi pa ano yun. Napakakunti pa lang ng in order ko. Siyempre, kailangan natin unti-untiin. Hindi na masisira eh. Stock ko dito. Pag ready na, bibili na tayo mga frame. Bubuhin na natin. Magbabawas ako ng halaman. Magtitira na lang ako yung pan-display na, yung maganda. Tapos yung kinakain ng mga ibon natin. Yung iba, ibababa ko na yun sa harap ng bahay ng mga apo ko. Yan. Kung nilalagay yung ibang halaman kasi hindi nakakasiran dahil ano, yung aviary natin. Siguro kikita nyo na pag binibidyo ko, puno yung bubong. Wala na lahat yun. Konti na lang matitira mga lods. Sige mga lods, hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.